Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang nagsusumika para kumita. Pero may mga panahon na hindi talaga sapat ang kinikita natin. Ikaw, kabarangay, ano ang ginagawa mo kapag kapos ka sa pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Ako nga po pala si Jules. Nagtatrabaho po ako bilang supervisor sa isang call center at palagi po akong nakikinig sa inyo tuwing break ko. Matagal ko na rin pong napapakinggan ang iba't ibang kwento tungkol sa love life dito sa Barangay LS. Kaya naman naisipan ko na baka panahon na rin para ibahagi ko ang sarili kong karanasan. Isa lang po akong simpleng lalaki, Papa Dudut, na may simpleng pangarap ang bumuo ng sarili kong pamilya. Pero kung tutuusin ay pakiramdam ko ay hindi ako kagwapuhan, kaya pakiramdam ko rin na wala talagang nagkakagusto sa akin. Pero nagbago ang lahat nang ipakilala sa akin ang kaibigan ko si Dina. Nereto niya ito sa akin at noong una ko pa lamang makita ang litrato ni Dina, napahanga na agad ako. Ang ganda niya at mukha rin siyang mabait. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na hanapin si Dina sa Facebook. Nung unang beses ko siyang i-chat at magpakilala, sobrang kaba ang naramdaman ko. Pero nilakasan ko talaga ang loob ko dahil gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. Sa awa ng Diyos ay nag-reply si Dina at habang tumatagal, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Araw at gabi kaming nag-uusap pero kahit na ganoon ay hindi pa rin kami nakakapag-video call noon kasi medyo naiilang ako sa itsura ko. Pero dumating din sa punto na naisip kong dapat na rin kaming magkausap ng mas personal. Kaya kahit kabado ay nilakasan ko na ang loob ko. At hindi ko makakalimutan ang unang beses kami na nag-video call ni Dina. Hi, Jules. Kumusta ka? Eto, okay lang. Ikaw? Okay lang din. Kumain ka na ba? Oo. Teka lang. Itapat mo nga ng maayos yung camera mo. Hindi kasi kita makita ng maayos eh. Ah, pasensya ka na ha. Nahihiya kasi ako eh. Ha? Bakit naman? Paano ba naman kasi? Ang ganda-ganda mo habang ako... Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba, papayag akong makipag-chat at makipag-video call kung napapangitan ako sa'yo? So ang ibig mong sabihin... Oo. Nakukyutan ako sa'yo. Naku, baka mamaya binobola mo lang ako ha? Hindi no. Kaya huwag ka nang mailang sa akin. Sige na nga, sabi mo eh. Nga pala, asan ka ngayon? Ha? Nasa apartment ako. Bakit? Ang ganda kasi ng apartment mo, mukhang hotel. Ay, thank you ah. Pa-room tour ka naman dyan oh. Sige ba? Oh, yan. Bale, ito yung CR. Teka, bathtub ba yan? Oo. Wow! Kakaibang klase ang bathtub mo ah. Kulay pink? Mahilig kasi ako sa pink. Tsaka
Yung bathtub na yan ang dahilan kung bakit kinuha ko tong apartment na to. Mahal ba yung inuupahan mong apartment? Medyo. Pero ayos lang sa akin yun. Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagpapakapagod tayo sa trabaho, di ba? Para mas magkaroon tayo ng maginhawa at saka komportableng buhay. Kung sa bagay. Anyway, ito naman yung kusina ko. Oh, ayan. Wow! Ang lakas naman makasosyal ng kusina mo. At talagang induction cooker pa yung gamit mo. Aba, syempre naman. Para iwas sunog na rin, di ba? Pero, hindi ba mahal sa kuryente yan? Medyo. Pero okay lang. Mas mapapamahal ako kung masusunog tong apartment. Ikaw talaga. Teka lang, ano yung nasa gilid? Ha? Saan dyan? Ayan o, yung glass case. Sandali lang ah. Ito yung perfume collection ko. Grabe, ang dami. Mahilig ka pala sa perfume? Hindi ba obvious? Kapag nai-stress ako sa trabaho, yung ginagawa kong stress reliever ay ang mangolekta ng bagong perfume. Pero, hindi ba mahal yan? Alam mo ikaw, kuripot ka siguro, no? Paano mo naman nasabi? Ang dami mo kasing comments tungkol sa mga gamit ko dito sa apartment eh. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang naman, namamahalan ako sa mga gamit mo. Yun lang yun. Para saan pa yung kinikita natin kung hindi natin ibibili ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob natin, di ba? Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala sa hukay yung pera mo kapag namatay ka. Nandun na ako. Pero naniniwala kasi ako na dapat marunong tayong magtipid kasi hindi natin alam kung kailan tayo mauubusan ng pera, di ba? Kaya nga ako nagtatrabaho eh. Para hindi ako maubusan ng pera. Pero alam mo, ang cute mo pag tumatawa. Sus, bolero. Totoo kaya? Nga pala Jules, thank you talaga sa time mo ah. Talagang na-appreciate ko. Pero kailangan ko na kasing matulog eh. Maaga pa yung pasok ko bukas. Ganun ba? Sige. Good night. Good night din. Chat na lang tayo ulit bukas ng umaga. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na medyo nabigla talaga ako nang makita ko ang mga gamit ni Dina. Puro mamahalin at sosyal. Mga branded na bag, sapatos at accessories na halatang hindi basta-basta. Para sa akin kasi ay sayang lang sa pera ang ganong mga bagay. Naniniwala kasi ako na habang may pera tayo, mas mabuting matuto tayong magtipid, mag-ipon at unahin ang mga bagay na talagang mahalaga tulad ng pamilya, kinabukasan at pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kahit magkaiba kami ng pananaw ni Dina pagdating sa pera, hindi ko siya hinusgahan. Naintindihan ko na iba-iba tayo ng kinalakhan, ng lifestyle at ng pananaw sa buhay. Mas pinili kong unawain siya at mas kilalanin kung sino talaga siya bilang isang tao. Hindi base sa mga gamit niya, kundi base sa ugali niya, sa puso niya, at sa kung paano siya makitungo sa akin. Makalipas nga ang ilang buwan, ng tuloy-tuloy na pag-uusap, pagkakaibigan at pag-unawa sa isa't isa, nagkita rin kami sa wakas. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman at tinanong kung pwede ko ba siyang ligawan, at sa kabutihang palad ay pumayag si Dina. At hindi nagtagal ay dumating ang araw na pinaka-aasam-asam ko. Sinagot niya ako, Papa Dudut, at grabing sobrang saya ko noon. Parang lumipad ang puso ko sa tuwa. Kaya bilang isang simpleng paraan para mapasaya rin siya, naisip kong ayain siya na pumunta sa La Union kasama ko. Salamat sa Diyos. Nakapag-check-in na rin tayo sa wakas. Mismo. Grabe, pakiramdam ko para na akong masusuka sa biyahe. Eh,
Nga pala babe, thank you talaga dito sa treat mo Alam mo ba na sa lahat ng naging boyfriend ko, ikaw yung pinakauna na nag-aya sa akin na pumunta dito sa La Union. Eh, alam mo naman na kaya kong gawin ang lahat para pasayahin ka, di ba? Ang sweet talaga ng baby ko. I love you. Love you too, babe. Ay, nga pala, may gusto akong ibigay sa'yo. May sorpresa ka para sa akin? Aba, syempre naman. Sagot mo kaya yung hotel at pamasahe natin. Kaya dapat lang na may gift ako para sa'yo. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Pero nandito na to. Kaya tanggapin mo na lang, ha? Saglit lang Kukunin ko lang sa maleta yung surprise ko para sa'yo. Tada! Ayun binilhan kita ng 5 t-shirt. Uy, ang dami naman yata niyan. Kailan mo binili ang mga yan? Namili na ako nung sinabi mo sa akin na pupunta tayo dito ng La Union. Para laging handa, diba? Ay, kaya naman pala ang laki ng maleta na dala mo Okay lang yan. Kaya ko namang buhatin yan Oh, tanggapin mo na tong mga t-shirt. Thank you dito, babe Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa'yo bukas. Ano ka ba? Kahit hindi na. Saglit nga lang. May price tag pa tong mga t-shirt 4,000 isang piraso? Saan mo naman nabili tong mga to? Bakit ang mahal? Di syempre sa department store. Okay na yung mahal. At least matagal masira, diba? Ay, dapat sa ukay-ukay ka na lang namili. Alam mo ikaw, matagal ko nang napapansin na sobrang higpit mo pagdating sa pera. Naniniwala kasi ako na hindi naman natin kayang magtrabaho habang buhay. Kaya habang bata pa tayo, dapat marunong na tayong mag-ipon. Ewan ko sa'yo. Basta ako, naniniwala ako na dapat matutunan mo rin na i-enjoy yung pera mo while you're still young. You only live once. Ganun. Tsaka isa pa, hindi mo rin naman madadala yung pera mo sa langit, di ba? Kaya dapat, lubus-lubusin mo na kung anong meron ka ngayon. Dina, dapat alam mo rin yung mga limitasyon mo pagdating sa paggastos ng pera. Alam mo, nakakatawa ka. Bakit naman? Yung mga ex ko nga dati, tuwang-tuwa tuwing binibigyan ko sila ng regalo Pero ikaw, kakaiba ka. Ikaw lang yung kilala kong nagdadalawang isip pa tuwing binibigyan ng regalo. Lumaki kasi ako sa hirap kaya palagi akong nag-iingat pagdating sa pera. Jules, ganun din naman ako. Yung mama ko, kasambahay lang. Tapos yung papa ko, construction worker. Isang kahig, isang tuka lang yung pamilya ko nung nasa high school pa kami. Kaya nung natanggap ako sa trabaho ko bilang insurance agent, pinangako ko na ibibigay ko sa sarili ko yung buhay na hindi ko makamit-kamit nung bata pa ako. Kaya naman pala. Mas naiintindihan ko na ngayon kung saan ka nang gagaling. Mabuti naman kung ganon. Kasi may surprise pa ako para sa'yo. Teka lang ito, perfume. Magkano naman bili mo dito? 10,000 lang yan. Ano? Limited edition kasi yung perfume na yan. Kung tutuusin nga, mura na yun kasi nakasale pa yan nung binili ko. Huwag ka na ngang magtanong ng kung ano-ano dyan. Eto, tanggapin mo na lang. Sige na nga, gift mo sa akin to Thank you dito Maliit na bagay. Papadudot, para po talaga akong mahihimatay nang makita ko ang mga pinamili ni Dina. Kasi sa pagkakatansya ko ay hindi bababa sa 20,000 ang halaga ng lahat ng yon. Alam kong hindi biro ang presyo ng mga binili niya. Kaya hindi ko maiwasang mabigla. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong pigilan ang sarili ko na husgahan siya. Girlfriend ko na siya ngayon at sa totoo lang ni minsan ay hindi siya nanghingi o nanghiram ng pera sa akin para lamang mabili ang mga gusto niya. Napagtanto ko na siguro'y tama lang din na i-reward niya ang sarili niya mula sa pinaghirapang sweldo niya bilang isang insurance agent.
Deserve din naman niyang i-enjoy ang bunga ng sipag at tiyaga niya. At sa totoo lang, pareho rin kaming nag-enjoy ni Dina sa bakasyon naming yon sa La Union. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Yung mga simpleng ugali, maliliit na hilig, pati na rin yung mga bagay na nagpapasaya sa amin. Dahil sa mga sandaling yon ay mas lalo kong naramdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Noon ko talaga nasabi sa sarili ko, si Dina na ang babaeng gusto kong makasama at mahalin habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang buwan ay mas lalo pang tumatag at lumalim ang relasyon namin ni Dina. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang iniwan ni Dina ang dati niyang apartment para makipag-live-in sa akin. At sobrang saya ko noon, Papa Dudut, kasi pakiramdam ko ay unti-unti na naming binubuo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap. Pakiramdam ko noon ay konti na lang at nahantong na talaga sa kasalan ang relasyon namin. At kahit magkasama na kami sa isang bubong, sinisikap ko pa rin iparamdam kay Dina araw-araw kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko nakakalimutang ipakita na siya lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. At handa akong tanggapin at mahalin siya ng buo kahit ano pa ang nakaraan o pagkukulang niya. Pero isang gabi habang mahimbing kaming natutulog, nagising ako sa sunod-sunod na pag-vibrate at pag-ilaw ng cellphone. At cellphone pala ni Dina yon. Kinuha ko yung cellphone niya sana para i-silent na lamang, pero hindi ko naiwasang mapansin na may sunod-sunod na mensahe mula sa iba't ibang numero. At doon ako biglang kinabahan, Papa Dudut. Ano ba naman yan? Istorbo talaga oh. Dina, babe. Yung cellphone mo, kanina pa nagva-vibrate. Matingnan nga. Sino pa kasi to? Teka lang, wag. Akin na nga yan. Ano to? Ba't ang daming number na nagte-text sa'yo? Sino yung mga yan? Wala to. Mga katrabaho ko lang. Ha? Sigurado ka ba? Kasi parang nakita ko yung isang message, mukhang sinisingil ka yata. Oo. Gaya nga ng sabi ko, katrabaho ko lang yun. Eh bakit ka naman sisingilin ng katrabaho mo? May pinagkakautangan ka ba? Oo eh. Nung isang araw kasi, nasa digital wallet lahat ng pera ko. Tapos kinailangan ko ng cash. Kaya ayan, napilitan akong manghiram ng pera sa katrabaho ko. Yun lang yun. Ganun ba? Oo. Oo eh. Sino naman yung ibang numbers na nagte-text sa'yo? Sandali nga lang. Binasa mo ba lahat ng messages ko? Hindi, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Ayoko naman talaga kasing pakialaman yung cellphone mo eh. Pero kanina pa kasi vibrate ng vibrate yan eh. Kaya, ayan. Sa susunod kasi, gisingin mo ko. Hindi yung bigla-bigla ka nalang nakikialam ng gamit ng may gamit. Sinubukan naman kitang gisingin ah. Pero pinakialaman mo pa rin yung cellphone ko. Invasion of privacy ang tawag dyan sa ginagawa mo, Jules. Kakainis ka naman eh. Babe, sorry na. Please, huwag ka nang magtampo sa akin. Hindi ko naman nabasa lahat ng messages mo eh. At saka, pangako, sa susunod, hindi ko napapakialaman yung cellphone mo, okay? Siguraduhin mo lang ah. Promise. Hindi lang talaga ako nakatiis kanina kasi ang himbing na ng tulog ko tapos nagising ako ng dahil lang dyan sa cellphone na yan. Sige na nga. Pinapatawad na kita. Basta, wag mo nang uulitin yung ginawa mo ah. Kasi yung pinakaayaw ko sa lahat, yung pinapakialaman ako. Oo na. Sorry. Bati na tayo ah. Oo na. Nga pala babe,
may gusto sana akong i-open up sa'yo eh. Ano yun? Siguro bukas na lang. Alam mo ikaw, ang labo mo kausap. Para saan pa na binanggit mo yung gusto mong pag-usapan kung hindi mo naman pala ikikwento sa akin? Kasi kasasabi mo lang na ayaw mo yung pinakikialaman ka, kaya eto. Natatakot na ako na baka magalit ka na naman sa akin. Sige na, sabihin mo na. Sa tingin mo ba makakatulog pa ako pag hindi mo sinabi sa akin yung gusto mong sabihin? I'm sorry babe pero yung ayaw ko kasi sa lahat yung may utang eh. Grabe ka naman sa akin. Ba't pakiramdam ko parang hinuhusgahan mo na ako, ha? Yung katrabaho ko lang naman yung inutangan ko kasi wala akong cash nung time na yon. Eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Eto mismo yung dahilan kung ba't ako nagdadalawang isip na sabihin pa sa'yo to eh. Pwes, dahil sinimulan mo na, walang matutulog sa atin hanggang hindi natatapos tong usapan na to. Please babe, huwag mo naman sanang masamain yung sinasabi ko sa'yo. Nakakasama ka ng loob eh. Pakinggan mo muna kasi ako. Yung sa akin lang naman, ayokong mabaon ka sa utang. Babe, alam kong marami kang luho. At tinanggap ko naman yun, di ba? Kasi nga, tulad ng sabi mo sa akin noon, pera mo naman ang ginagamit mong pambili sa mga luho mo, kaya hinahayaan na lang kita. Pero yung utang kasi, ibang usapan na yun eh. Sandali nga lang. Ba't ka ba nagkakaganyan, ha? Ba't pa praning na praning ka na may utang ako sa katrabaho ko? Ayoko lang kasing matulad ka sa mga kasama ko sa call center. Anong ibig mong sabihin? Marami kasi akong katrabaho sa call center na mahilig mangutang. Yung iba sa kanila, bigla-bigla na lang nawawala para lang matakasan yung hiniraman nila ng pera. Babe, alam kong concern ka sa akin. Na-appreciate ko yun. Pero wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako matutulad sa mga kasamahan mo sa call center. Siguro nga marami akong luho, pero hello, sahod ko naman yung pinambibili ko ng mga luho ko. Sige na, huwag ka nang magtampo sa akin oh. Ikaw lang naman tong iniisip ko eh. Iba pa rin kasi talaga kapag may financial stability tayo. Oh, sure, whatever. Matulog na nga lang tayo. Baka mamaya kung saan pa mapadpad tong usapan na to eh. Good night na. Noong gabing yon ay ramdam kong medyo nainis sa akin si Dina. Pero kahit ganun pa man ay wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko. Alam ko sa sarili ko na kapakanan lamang niya ang iniisip ko noon. Marami kasi akong kakilala sa call center na nalunod na sa utang. Yung tipong patong-patong na ang utang sa mga katrabaho tapos ay bigla na lamang maglalaho, mag-aawol para lamang takasan yung mga pinagkakautangan nila. Ang iba pa nga ay lilipat ng ibang kumpanya tapos ay uulit lamang sa parehong cycle. Ayoko ng ganong klase ng buhay. Gusto ko yung simple lang, by peace of mind, walang iniisip na bayarin at syempre gusto ko na ganon din ang magiging partner ko sa buhay. Pero habang tumatagal ay parang ang hirap makamit ng peace of mind na yon. Napapansin ko kasing mas lalo nang dumadalas ang pag-online shopping ni Dina. Kung ano-ano ang mga binibili niya. Bagong cellphone, mga bag, sapatos, mamahaling pabango at kung ano-ano pa. Nung una ay hinayaan ko lamang, sabi ko sa sarili ko ay deserve naman niya. Kasi kita ko rin naman yung effort at sipag niya sa trabaho bilang insurance agent. Pero sa totoo lang ay dumating din ako sa punto na napaisip ako kung paano niya pinagkakasya ang sahod niya sa lahat ng ginagastos niya. Hanggang isang gabi habang kumakain kami ni Dina sa isang restaurant, bigla na lamang may nangyari na unti-unting sasagot sa mga katanungan ko, Papa Dudut. Babe, thank you dito sa treat mo ah. Malit na bagay babe, kahit ano para sa'yo. Eh, teka lang. Parang himala yata na dinala mo ko rito sa restaurant. Eh di ba, ikaw tong palaging nagrereklamo na sayang lang sa pera yung paglabas-labas para kumain?
Kakasahod ko lang kasi at napagtanto ko na medyo matagal-tagal na rin simula nung huli tayong lumabas. Kaya eto. Confirmed. Mahal na mahal mo talaga ako. Naman. At mahal na mahal din kita kahit kuripot ka. Uy, hindi ako kuripot ah. Maingat lang talaga ako sa pera, alam mo yan. Alam mo minsan, natatawa na lang ako eh. Bakit naman? Hindi ko kasi magets kung bakit tayo nagkasundo at nagkatuluyan eh. Isipin mo kuripot ka. Ano ba naman yan? Hindi nga ako kuripot. Tapusin mo na muna kasi ako. Anyway, kuripot ka. Tapos, ako naman maraming luho. Pero kahit magkaiba yung personalities natin, nagkakasundo pa rin tayo, di ba? Alam mo babe, nung una hindi nga ako natutuwa sa mga luho mo eh. Pero habang tumatagal, napaisip rin ako na siguro deserve mo naman yung mga pinamimili mo kasi galing naman ang lahat ng yun sa hard work mo, di ba? Tama ka dyan. Ay, asa na nga ba yung dessert na in-order natin? Ba't ang tagal? Kaya nga eh. Uy, babe, yung cellphone mo nagre-ring. Ay, Uy, bakit mo naman pinatay? Baka importante yun. naku wala. Katrabaho ko lang yun. Anyway, tawagin mo na kaya yung waiter, babe. Mag-follow up ka? Mamaya na, bigyan na lang natin ng 5 minutes. Tapos kapag wala pa, saka na ako magfa-follow up. Sige. Teka, kanina pa ring ng ring yan eh. Pakiramdam ko mukhang importante yan. Sagutin mo na lang kasi. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman importante yun. Uy, ayos ka lang? Ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Babe, ayoko sanang sabihin to eh pero pakiramdam ko kasi parang may tinatago ka sa akin. Ano? Paano mo naman nasabi yan, ha? Masisisi mo ba ako eh? Kanina pa ring nang ring ang cellphone mo pero hindi mo sinasagot. Hindi ko sinagot kasi nga nagde-date tayo. Ayokong makaistorbo yung tawag na yun sa date natin. Yun lang yun. Kalokohan. Kung talagang wala kang tinatago, sasagutin mo yung tawag na yun. Ayoko sanang gawin to eh pero pahiram nga ako ng cellphone mo. Ano? Ayoko. Kung talagang wala kang tinatago, ipapakita mo sa akin yung cellphone mo. Sumusobra ka na, Jules, ha? Pinagtutudahan mo ba ako na may iba akong lalaki, ha? Buti naman at alam mo. Ipakita mo sa akin yung cellphone mo ngayon mismo dahil kung hindi, tatapusin ko na tong relasyon na to. Yung ayaw na ayaw ko sa lahat, yung pinaglilihiman ako eh. Oh, sige na nga. Oo, yan. Kahit halongkatin mo yung cellphone ko hanggang umaga, wala kang makikitang lalaki dyan. Teka lang. Ano to? Ang dami mong missed calls ah. Tapos pa iba-iba pa yung number. Sino ba tong mga to ha? Tsaka bakit hindi mo man lang sinasave sa contacts mo tong mga number? Saka na lang natin pag-usapan to, please. Hindi. Magpaliwanag ka ngayon din. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin kung bakit ang dami mong missed calls galing sa iba't ibang number. Okay. Tingnan mo na lang yung mga messages. Para malaman mong sagot dyan sa tanong mo. Sige. Babe, ang daming naniningil sa'yo. Paano nangyari to ha? Jules, may problema ako sa pag-iisip. Ano? Anong ibig mo sabihin? Last year, nung pumunta ako sa isang psychiatrist, sinabi sa akin ng psychiatrist na may compulsive buying disorder ako. Hindi ko makontrol yung sarili ko sa paggasta ng kung ano-ano. Ay, Dina. Alam mo naman pala na may problema ka. Bakit hindi mo tinuloy yung pagpunta sa psychiatrist? Kasi tuluyan na akong kinain ng buwisit na disorder na to. Nung una, nagagawa ko pa namang pagkasyahin yung sahod ko sa mga luho ko eh. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na kinaya ng sahod ko yung mga pinamimili ko. Kaya napilitan akong mangutang sa mga online lending apps para may pagtustos ako. Dapat nung umpisa pa lang sinabi mo na sa akin to para natulungan kita. Tulungan?
Ipaulit-ulit mo ang pinapaalala sa akin na ayaw mo sa mga taong nangungutang eh. Di bali na, nandyan na yan. Huwag kang mag-alala. Haharapin natin to ng magkasama, ha? Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Inis na inis talaga ako kay Dina noong gabing yon, pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang awa at malasakit. Hindi ko kayang hiwalayan siya ng basta-basta, lalo na dahil sa mga utang niya. Kaya imbis na layuan ko siya ay pinili ko na lamang na tulungan siyang unti-unting bayaran ang mga pinagkakautangan niya. Sa mga panahong yon ay palihim din ako nag-iipon para kahit papaano ay magkaroon kami ng sapat na pera na pangkonsulta sa psychiatrist. Kasi ramdam ko na kailangan na talaga ni Dina ng tulong. Pero lalo lang naging mabigat ang sitwasyon namin nang hindi na makontrol ni Dina ang pagsha-shopping online. Tuwing pinapa-return to sender ko ang mga package na dumarating ay nagwawala siya. Umiiyak at halos hindi ko na siya makausap ng maayos. Sa totoo lang ay sobrang stress na rin ako ng mga panahon na yon kasi kapag tinutulungan ko si Dina na bayaran ang mga utang niya ay halos wala nang natitira sa sahod ko. Ang mas masakit pa ay parang wala siyang pakialam sa mga tawag mula sa mga pinagkakautangan niya. Parang sanay na siya o wala na lang talaga siyang ganang harapin yon. Pero kahit na ganoon ay pinanghawakan ko pa rin ang pangako ko sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ko susukuan ang relasyon namin. Kasi ang pera kaya mong kitain ulit yan. Pero ang tunay na pagmamahal, bihira lamang yang dumating. At para sa akin, si Dina pa rin ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay nagsimula na lamang akong mag-research sa internet kung papaano harapin at unawain ang isang taong may compulsive buying disorder. Doon ko natutunan na napakahalaga pala ng mga salitang ginagamit mo kapag kinakausap mo sila. Kailangan mong maging maingat at maunawain. Halimbawa, imbes na sabihin bakit ka ba laging bumibili ng kung ano-ano, mas maganda siguro kung sabihin mo na napapansin ko na madalas kang nag-online shopping. Gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo kapag bumibili ka. Talagang sineryoso ko ang pag-research kasi gusto ko talagang maging mabuting boyfriend kay Dina. Kahit ako na muna ang unti-unting magbayad sa mga utang niya, basta sa dulo ay sana'y gumaling na siya. Kahit mahirap para sa akin, kahit halos ako na lamang ang nagdadala ng bigat, masaya na rin ako, Papa Dudut, basta makabangon lamang siya sa disorder niya. Pero hindi ko inaasahan na mas lalo pa palang lalala ang sitwasyon namin. Isang araw ay may nakita akong post sa Facebook at parang bigla akong tinamaan sa dibdib noong nakita ko ang post na yon, Papa Dudut. Dina! Babe! Halika nga muna dito. Ano ba kasi yun? Nagluluto pa ako eh. Mamaya mo na tapusin yan. Halika dito. Ano ba kasi yun? Oh, ano? Yan. Nakita mo na ba yung Facebook mo? Ha? Hindi pa. Bakit mo natanong? Tingnan mo to, ha. Pinagpepiestahan ka na ng mga kaibigan at katrabaho mo online. May isa kang katrabaho dito, galit na galit kasi hindi mo pa daw nababayaran yung utang mo sa kanya. Sus, maliit na bagay. Hayaan mo na muna yan. Buburahin niya din yan kapag nabayaran ko na siya. Eh yung sinasabi dito, magdadalawang buwan na raw yung utang mo sa kanya eh. At sa ginawa niyang pag-post sa akin, sa tingin niya magkakaroon pa ako ng gana para bayaran siya? Ha! Nako, manigas siya. Ah, sige na,
Tatapusin ko pa yung niluluto ko. Teka Dina, sandali lang ha. Ibig mong sabihin wala kang balak na bayaran yung katrabaho mo? Meron naman. Pero anong magagawa ko? Wala pa akong pambayad eh. Delayed yung sahod ko ngayong buwan na to. Kaya mag-antay siya kamo. Saglit lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Teka, sandali lang. Ano nga? O ayan. Nagpadala ako ng pera sa bank account mo para may pambayad ka dun sa katrabahong inutangan mo. Maliit lang na amount yan pero makakatulong na rin para mabawas-bawasan man lang yung utang mo sa kanya. Thank you sa pinadala mo, ha? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko to sa kanya. At di na utang na loob. Pakiusapan mo yung katrabaho mo na yun na burahin na yung post niya tungkol sa'yo sa Facebook ha. Nakakahiya yung ginawa niya. Oo na, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala ron. Sandali lang ha. May tao ron sa labas. Wag na, ako na. Bumalik ka na lang muna dun sa kusina. Oo na, nandyan na, sandali. Ulit. Huh? Ano to? Dina! Dina! Ano ba? Bakit? Anong problema? Tingnan mo to! Oh, May nagpadala ng bulaklak na para sa patay. Diyos ko! Teka lang. Bakit nakalagay yung pangalan ko dyan? Nasaan na yung walang yung delivery boy na nagpadala nito, ha? Kakausapin ko! Wala na unadat ng tao pagbukas ko ng pintuan. Basta-basta na lang nilang iniiwan yan sa labas ng apartment natin. Sandali nga lang. Posible bang isa sa mga pinagkautangan mo yung nagpadala nito, ha? Siguro, ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Teka nga lang, anak na. Ginamit mo ba yung address natin sa pangungutang mo, ha? Ha? Oo, babe. Pero I'm sorry. Hindi ko naman alam na padadala nila ako ng bulaklak para sa patay eh. Alam mo, Dina, ayoko na. Siguro, mas makakabuti para sa ating dalawa kung maghiwalay na lang tayo. Teka nga lang. Natutuwag ka ba nang dahil lang sa bulaklak na yan? Ang hina mo naman yata. Hindi lang yun. Alam ko na may sakit ka. At pilit kitang iniintindi. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo? Minsan hindi mo man lang sinubukan na tulungan niya sarili mo eh. Hindi mo ba napapansin na ako tong nagpapakahirap sa trabaho para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan mo? Talaga ba, ha? So ano yun? Nanunumbat ka, ganon, ha? Hindi ako nanunumbat kasi sariling desisyon ko yung tulungan ka para mabayaran lahat ng pinagkakautangan mo. Pero yung hindi ko lang matanggap-tanggap, yung parang wala kang balak na ayusin niya sarili mo. Yung tipo, nakakatulog ka ng mahimping sa gabi kahit ang dami-dami ng taong nagagalit sa'yo dahil dyan sa mga utang na yan. Hindi ko pinangarap ang ganitong klaseng buhay, Dina. Buong buhay ko nagsumikap ako para hindi ako magkautang. At ayoko na yung pakiramdam na parang hinihila mo ako pababa kasama mo. Pwes kung ganon, edi sige. Mas mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay na lang tayo! O sige! Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Dina. Sana gamitin mo ang pagkakataon to para tulungan yung sarili mo. Maniwala ka sa akin, hindi ka aasenso sa buhay kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mong pangungutang. Hiwalay na tayo, di ba? Kaya wala ka ng karapatan na paghimasukan pa yung buhay ko. Labas ka na sa mga ayaw at gusto kong gawin. Kukunin ko na yung mga gamit ko. At makikitara na muna ako sa mga kaibigan ko. Goodbye, kuripot! Talagang napuno na ako noong araw na yon, Papa Dudut. Doon ko rin napagtanto na ang hirap palang tulungan ng isang taong ayaw tulungan ng kanyang sarili. Noong mismong araw na yon ay umalis si Dina at tahimik lamang siyang nag-impake at blinak niya din ako sa Facebook. Makalipas nga ang ilang linggo ay napagdesisyonan ko na rin po na lumipat ng bagong tirahan. Sobrang dami na kasing alaala ni Dina sa dati kong apartment at gusto ko na rin po makapag-move on kahit papaano. Aaminin ko na may mga araw pa rin na nalulungkot ako. Lalo na tuwing naaalala ko siya. May mga gabi na bigla na lamang akong napapaiyak.
Lalo na kapag bumabalik sa isipan ko yung mga pinagsamahan namin. Pero kasabay noon ay naaalala ko rin kung gaano kabigat yung pinagdaanan ko noon. Yung stress, yung pagkalunod sa problema at yung halos maubos na ako sa kakabayad sa mga utang na hindi naman akin. At dahil doon ay mas naging buo ang loob ko na tama lang ang naging desisyon kong tapusin ang relasyon namin. Lumipas nga ang ilang buwan at naging mas tahimik ang buhay ko, Papa Dudut. Sa totoo lang ay wala pa akong balak pumasok ulit sa panibagong relasyon. Nakatuon na lang muna ako sa sarili ko, sa trabaho, sa ipon at sa muling pagbuo ng sarili kong kapayapaan. Pero isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay paulit-ulit akong tinawagan ni Dina sa cellphone. Laking gulat ko nang malaman ko na in-unblock na niya pala ako. May tumatawag. Sino to? Si Dina. Hello, Dina. Hello, Jules. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka? Sa awa ng Diyos, ayos lang din naman. Jules, I'm sorry kung blinak kita noon. Siguro, masyado lang akong naging emosyonal nung mga panahon na yun. Pero okay na ako ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Handa na akong makipagbalikan sa'yo. Dina, aaminin ko na mahal pa rin kita pero talagang ayaw ko na eh. Jules naman, maawa ka sa akin, please. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Pinalayas ako ng kaibigan ko sa apartment niya kasi may nagpuntang lalaki dun na sinisingil ako sa utang ko. Wala na akong matutuluyan at gulong-gulo na yung isip ko. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na ako. So ang ibig sabihin, tinawagan mo lang ako para hinga ng tulong? I'm sorry. Hindi sa ganun yun, pero... Tatapatin na kita. Ayoko nang madamay sa mga problema mo. Tahimik na ang buhay ko ngayon at sa tingin ko, mas makakabuti kung ibablock mo na lang ako ulit. Ang kapal ng mukha mo para sabihin na mahal mo pa rin ako. Tapos yun pala, wawalang yain mo lang ako ng ganito, ha? Oo, mahal pa rin kita. Pero ayoko na maging parte ng buhay mo. Sakal na sakal ako ng mga panahong nagsasama pa tayo, Dina. Alam ng Diyos na binigay ko sa iyo ang lahat. At ginawa ko din ang lahat para panatilihing maayos yung relasyon natin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na parang hindi mo naman binibigyan ng halaga yung mga pagsasakripisyo ko para sa'yo noon eh. Saan doon? Yung pagbabayad mo sa mga utang ko? Hindi naman kita pinilit noon na bayaran yung mga utang ko, ah. Ikaw tong praning at atat na bayaran yung mga utang ko kahit wala namang pumipilit sa'yo na gawin mo yon. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka dyan, parang kasalanan ko pa na kusa mong binayaran yung iba kong utang. Kusa akong binayaran yung mga pinagkakautangan mo kasi gusto ko na maging financially stable tayo. Pero alam mo kung ano yung mahirap sa'yo, ha? Komportable ka sa buhay na maraming pinagkakautangan. Parang wala lang sa'yo yung tipong habang tumatagal, mas lalong humahaba yung listahan ng mga pinagkakautangan mo. Parang ayos lang sa'yo na hindi ka makapagbayad. At para sabihin ko lang sa'yo, ni minsan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng girlfriend na manggagancho. Ang sakit mo namang magsalita, Jules. I'm sorry, pero kasi hindi ko na alam kung paano pa sasabihin sa'yo yung nararamdaman ko eh. Jules, please naman, oh. Tanggapin mo na lang ako ulit sa buhay mo. Pangako, susubukan kong magbago para sa'yo. Kung ganon,
Mas lalo mo lang akong binibigyan ng rason para layuan ka. Ano? Ako na nga itong nagpapakumbaba. Tapos ngayon ako pa nung pagsasalitaan mo ng ganyan. Malinaw na sa akin na hindi mo naman talaga ako minahal. Kasi kung mahal mo ako, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ako. At kung mahal mo ako, hindi mo ako huhusgahan dahil lang may mga pinagkakautangan ako. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin at pinatulan pa kita kahit hindi ka naman kagwapuhan. Kung ganun, pasensya na. Pero hindi talaga akong lalaking para sa'yo. Mas pipiliin ko pa ring saktan ka gamit ang katotohanan kaysa lambingin ka gamit ang kasinungalingan. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang huhusga sa akin dahil sa ginawa kong pangiiwan kay Dina. Pero gusto ko lamang pong sabihin na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa ikabubuti naming dalawa. Sa huli si Dina pa rin ang piniling hindi tulungan ng sarili niya. Wala pong masama sa pagsalba sa sarili mo mula sa isang sitwasyong alam mong hindi na nakakabuti para sa iyo. Lalo na kung naibigay mo na ang lahat pero ang taong kasama mo ay ayaw pa ring magbago. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay tahimik na ang buhay ko. Wala na rin akong balita kay Dina mula nang huli kaming mag-usap sa cellphone. Pero may isang mahalagang aral akong natutunan sa lahat ng mga nangyari. Dapat maging matalino tayo sa pagdedesisyon, lalo na pagdating sa pera. Lalo na kung may karelasyon ka na. Dahil ang mga desisyon natin ay hindi lang tayo ang maapektuhan kundi pati na ang mga taong mahal natin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong may bahagi ang kwento ko. Isang love story na hindi man naging perpekto ang ending ay totoo at mula naman sa puso. Umaasa pa rin po ako, Papa Dudut, na mapili po ninyo ang sulat kong ito at para kay Dina, kung sakali man na mabasa mo man ito ay sana'y magbago ka na. Ang iyong forever kapuso at ka-barangay, Jules. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.